Ito po yung mga ibang mga nakukumpiska po namin. Sa mga nakalipas na linggo, may mga pamamaril na nakuna ng video. Napag-alamang hindi lisensyadong baril ang mga gamit sa krimen. Sa kuhang ito ng closed-circuit television o CCTV camera sa Quezon City, makikita ang paghindo ng isang lalaking nakamotorsiklo sa gilid ng kalsada. Maya-maya pa, huminto rin ang isa pang motorsiklo na may sakay na dalawang lalaki o riding in tandem. Bumurit ang baril ang isa sa mga lalaki at binaril ang lalaking huminto sa gilid ng kalsada. Makaligtas kaya ang biktima? Sa isa pang video, makikita ang lalaking ito na nagbibisikleta at isa pang lalaki na nakaputing t-shirt na naglalakad sa kalsada. Nagkasalubong ang dalawa at ilang segundo lang, malapit ang binaril ng lalaking nakaputing t-shirt ang lalaking nakabisikleta. Ano ang kwento sa tila walang takot na pamamaril sa mga video na ito? At bakit nga ba patuloy ang paglaganap ng mga hindi rehistradong baril o loose firearms sa bansa? Sa rescue operation na ito na ikinasa ng isang non-government organization o NGO at mga otoridad, natunton ng ilang asong isinako, itinali at dapat ay kakatayin para ibenta ang karne. Sa isa pang operasyon, wala ng buhay nang maabutan ang mga asong ito. Grabe. Mapanagot kaya ang mga sangkot sa ganitong krimen? At bakit patuloy na nangyayari ang dog meat trade sa bansa? Umaga ng January 12, 2023, patungo ang mga operatiba ng Animal Kingdom Foundation o AKF at PNP sa Barangay San Roque sa San Rafael, Bulacan. Pakay nila, ma-rescue ang nai-report sa kanilang mga aso na kakatayin para karnihin. Magkakaroon ng surveillance. We will communicate dun sa ating mga lokal na kapulisan. Press. Pagdating sa target location, naabutan nila ang 3 sako na nakasakay sa isang sidecar. Maririnig ang palahaw ng mga nasa loob nito. Pagbukas sa mga sako, tumambad ang 3 aso na takot at nanghihina. Itong video na to mula sa Animal Kingdom Foundation ay video nung ikinasa nilang operation nung January dahil meron daw nagsumbong sa kanila na may mga nakabalot sa sako ng mga aso. So pagdating nila doon, tigi-isang sako, may lamang aso sa loob. Minsan mapapaisip ka kung paano to nagagawa, no? Ng tao sa mga hayop. Dito na. Sama ka na sa akin. Ang suspect inaresto at kasalukuyan ng nakakulong sa Bulacan Provincial Jail. Sa shelter ng NGO dito sa Capas, Tarlac, dinala ang mga nasagip na aso na pinangalanang sina Rexy, Rox at Rex. Ito po yung aming quarantine kung saan pagkatapos mong i-check yung mga bagong intake na aso, dito po muna sila lumalagak to make sure po na kung meron man silang mga diseases or illnesses, makita po muna natin yun. So ito po yung 3 asong ating na-rescue mula sa San Rafael, Bulacan. 2 po dyan ay babae, si Rexy at si Rox, at si Rex po yung lalaki. Pero mapapansing mailap pa sa tao ang 3. Si Rex po napakapayat pero still, hinuli pa po yan para sa dog meat trade. Ilan lang sila sa mga asong na rescue ng AKF na naging biktima ng dog meat trader.
Agosto ng nakaraang taon, hindi lang 3, kundi 12 sako ang nasabat ng NGO at mga pulis. Nang buksan ng mga saho, kitang-kita ang paghabol ng mga aso sa kanilang hininga. Ang iba, tinalian pa ng alambre sa bibig. Ang malungkot, may ilang aso na hindi pinalad na makaligtas. Ang ibang na-rescue na bigyan agad ng grupo ng first aid bago dalhin sa kanilang shelter. Agad inaresto ng mga pulis ang suspect. Kasalukuyang dinidinig ang kasong isinampa laban sa kanya na paglabag sa Animal Welfare Act. Kung ang ibang aso na rescue at nabigyan ng pagkakataong mabuhay, kalunos-lunos naman ang sinapit ng isang ito. Nito lang February 4, isang aso ang pinatay at binalatan para litsunin ng ilang residente sa Angeles City, Pampanga. Noong February 4, may tumawag dito sa City Veterinary Office ng Angeles para humingi ng saklolo dahil may kinakatay daw na aso. So yun yung itatanong natin sa kanila. Ito yung nirespondehan ninyo. Opo, nakita po namin, kinabalatan na yung dog. Pagkatapos po, sinabihan ko po na bawal po yan. Nagturuan na po sila. Hawa-hawa ka lang. Masakit po, hindi mo ma-actual dahil kami nandito kami sa dog pound para mag-alaga ng mga nakita namin siya, pinatay na. Gagawin pampulutan. Sa ilalim ng Republic Act 8485 o Animal Welfare Act, bawal ang pagbebenta at pagkatay ng mga aso para kainin. Multang 5,000 at pagkakakulong ng hanggang 2 taon ang parusa sa sino mang lalabag dito. Nakakuha tayo ng kopya ng case report ng insidente ng pangangatay dito sa Angeles. Nandito din nakalakip yung picture ng mga suspect dun sa pangangatay ng aso. Nandito sila ngayon sa Barangay Hall ng Barangay Lourdes Sur. Kukunin natin yung kanilang panig. Paano nyo naman nagawa yun sa isang aso? Ganito po yun, ma'am. Yan yung aso na yun sa kanya. Matagal na pong nangangat yun. Kaya nagdesisyon to na baka siguro pwede na natin patayin bukas kaysa makakagat pa ng maraming nga. At di nyo na lang po binigay sa dog pound para sila na lang mag-alaga ng aso kaysa katayin. Eh, medyo mahirap pa kami sa mga batas-batas kasi. Pero alam po namin bawal, ma'am. Alam nyong bawal. Opo. Ayon sa LGU ng Angeles City, nakatakda na ang unang hearing laban sa 3 suspects sa March 15. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, bagamat hindi pa rin natitigil ang kalakaran ng dog meat trade, masasabi nilang bumaba na raw ang bilang nito. Nung nag-start kami ng mga year 2000, literal na truckloads ang mga carcass na amin nakukuha papunta ng norte. Minsan nang nakasama ang reporter's notebook sa entrapment operation ng mga otoridad at NGO sa isang sasakyan na may lulang mga aso. Kalunos-lunos ang naging kalagayan nila. Ang ilang aso hindi na kinaya at tuluyang binawian ng buhay. Pero hindi raw natatapos ang laban sa pag-rescue sa mga aso at paghuli sa mga suspect. Tinututukan ngayon ng AKF ang mga kasong isinampa nila laban sa ilang sangkot sa dog meat trade at animal abuse. Ayon sa Bureau of Animal Industry na siyang ahensyang nagpoprotekta sa karapatan ng small and companion animals tulad ng aso, hindi madali ang pagpuksa sa dog meat trade sa bansa. Medyo challenge talaga mag-educate, mag-information dissemination campaigns, awareness ng public dun sa ating mga prevailing na batas. What we are doing now is to create awareness hindi lang kay dog meat trade, kay Anti-Rabies Act, kasama na yung Animal Welfare Act nga. So may mga online webinars na kami ngayon.
Samantala, ang mga aso na na-rescue mula sa dog meat trader sa Bulacan, halos hindi na makilala ngayon. Ang dating mga nanginginig, payat at nanghihinang mga aso, makukulit, malulusog at hindi na takot sa tao ngayon. Ang aso na tinalian ng alambre ang bibig noon na pinangalan ng Pilar, ngayon ay maliksi, malambing at bibong-bibo na. Ang mga na-rescue naman sa San Rafael na sina Rox, Rex at Rexy, tatapusin muna ang rehabilitasyon bago sila pwedeng makahalubilo sa ibang mga aso sa shelter. Pagkalipas ng ilang buwan, maaari na rin silang ipa-adopt sa mga tao na mabibigyan sila ng bagong tahanan. Hindi lamang ito responsibilidad ng bawat tao na alagaan ang mga hayop sa ating paligid. Ito po ay nasa batas na sila ay dapat alagaan. February 2, alas 2 ng tanghali, makikita ang isang lalaking nakamotorsiklo na huminto sa gilid ng Everlasting Street sa Barangay Payatas, Quezon City. Bumaba siya ng motorsiklo at tila ba may inaayos sa compartment ng motorsiklo. Ilang segundo lang ang lumipas. May huminto rin na riding in tandem. Bubunot ng baril ang isa sa mga lalaking sakay nito at walang awang pinagbabaril ang lalaking nakamotor. Agad namang tumakas ang dalawang sospek matapos ang pamamaril. Dead on the spot, ang biktimang si Alvin Alejo, 34 years old. 2 tama ng bala sa dibdib ang tumapos sa buhay ni Alvin. Nakausap namin ang kinakasama ni Alvin na si Jane. Hindi niya tunay na pangalan. Meron ba kayong naiisip kung bakit gagawin sa live-in partner mo itong pamamaril? Actually po, wala po talaga akong idea. Kasi wala naman po akong alam na may kaaway siya o kagalit. Kaya nagulat din po kung nangyari sa kanya. Hinala ni Jane, si Alvin talaga ang target ng riding in tandem. Tingin mo, hindi ba siya napagkamalan o siya talaga ang target? So tingin ko po siya talaga kasi dun nga po sa CCTV, maririnig po na binanggit po yung pangalan niya. Alvin, ganun? Alvin Alejo. Buong pangalan pa talaga. Yun ang pagkakarinig mo. Medyo mahina lang pero... Opo, narinig. Kasi inulit-ulit ko po yung CCTV. Siya talaga ang punteriya. Opo. Minsan na raw nasangkot si Alvin sa isang kaso ng theft o pagnanakaw, pero na-dismiss ang kaso. Pangangalakal ng basura ang trabaho ni Alvin. Ito na rin ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Paano na ang buhay nyo ngayon yan? Yun po yung iniisip ko po kasi maliit pa po yung anak namin. 3 years old pa lang po. Kung sino man po sila, may pamilya rin sila. Sana inisip muna nila bago nila ginawa. Kung may atraso man yung asawa ko sa kanila, sana hindi ganun. Hindi ganun yung ginawa nila kasi buhay yung kinuha nila. Ayon sa opisyal ng barangay na unang rumesponde sa krimen, isolated case ang ganitong krimen sa kanilang lugar. Magpunta po kami, kasama po yung mga kapulisan po natin. Pagdating po namin doon sa lugar, nakita nga po namin, nakandose po yung tao. So, ginawa po, kinordonan po namin. Nung tinayo po siya ng soko, dito po sa may dibdib, may puso, 2 pong tama. Madalas ba yung ganung pangyayari? Siya ngayon po, hindi naman po kadalasan. Tulad ho ngayon, yun lang yung palang yung sa lugar na yun, yun lang po naman palang yung naano namin na pangyayaring ganun. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang istasyon ng pulis na may hawak sa kaso. Pero tumanggi muna silang magpa-interview. Pero nauna nang sinabi ng PNP sa media na loose firearm ang ginamit sa pagpatay kay Alvin. Sa pagsisiyasat namin sa Barangay Payatas, nalaman namin na madalas silang makakumpiska ng mga improvised firearms tuwing may kaguluhan sa lugar. Ipinakita pa sa amin ng opisyal ng Barangay Payatas ang ilan sa mga nakumpiska nila.
Ito po yung mga ibang mga nakukumpiska po namin sa mga, lalo yung mga nagra-riot po rito sa lugar. Ito po yung mga ginagamit nila sa mga improvise lang po to. Kadalasan po ito yung nakukuha namin sa kanila. Pero nakakamatay ba yan, sir? Ito sir, talaga pag tumama sa ulo kasi Jolene po yung bala nito. Meron ba dyan mga sumpak, sir? Meron po sir, meron. Ito yung bala niyan. Talaga improvise po yan. Base sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act, itinuturing na loose firearms yung mga baril na nawala, ninakaw, hindi rehistrado, ginawa sa illegal na paraan, at yung mga expired ang lisensya. Loose firearm din o hindi rehistradong baril ang tumapos sa buhay ni Kevin, 21 years old. Sa kuha ng CCTV camera nitong February 3 sa Angono, Rizal, makikita ang isang lalaki na nagbibisikleta. Sa likod naman niya, naglalakad ang isa pang lalaki na nakaputing t-shirt. Sa video, makikita na tila sinusundan ng naglalakad na lalaki ang taong nakabisikleta. Bumalik ang nakabisikletang lalaki at nagkasalubong ang dalawa. Ilang segundo rin silang nag-usap at tila nagtatalo. Maya-maya pa, malapit ang binaril ng lalaking nakaputing t-shirt ang biktima. Isang tama ng bala sa batok ang dahilan ng pagkamatay ni Kevin. Ang baril na ginamit ng suspect sa pagbaril kay Kevin, kumpirmadong hindi rehistrado ayon sa Angono Police. Bumili po siya ng Lomi, pabalik na po siya nung gabi na yun, sir. Pinuntahan po kami ng mga ambulance po dito na binalita po nila na si Kevin po yung nabaril sa ulo. Wala po akong masabi dito kay Utol, sir. Napakabuting tao po nito. Napakatahimik, sir. Ngingiti-ngiti lang po. Pag may kakilala, tatawagin siya, ngingitian niya lang po talaga, sir. Napakabuting tao po nito. Wala pong inaarbiadong tao to, sir. Wala rin daw silang alam na kaaway niya, kaya nagtataka sila kung bakit siya pinatay. Talagang nagulat kami, ba't po talaga ginawa nila kay Kevin yun, sir. Sobrang nilulumo po kami sa nangyari kay Utol ko. Patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng Angono Police sa nangyaring krimen. Inaantay na lang po natin yung preliminary investigation na mangyayari. And after that, siguro after 3 weeks or more or less 1 month, malalabasan na po ng warrant po to ating ano. So hintayin na lang po nating umiral ang batas, let the rule of law mag-prevail po. Lumabas sa ginawang pag-aaral ng non-government organization na International Alert Philippines noong 2014, tinatayang umabot sa 3.9 million ang lahat ng mga baril dito sa bansa. At sa bilang na yan, halos kalahati o 2.1 million ang maituturing na iligal. Kaya naman hindi nakakagulat na ayon sa PNP, 99% ng mga krimen na may kinalaman sa baril, loose firearms ang gamit. Kabilang narito ang mga kaso ng pagpatay kina Alvin at Kevin. These loose firearms, when they are not registered, hindi sila updated dun sa system natin, hindi na to nare-renew. It's either kasama siya doon sa tinatawag nating CCSDAF, which is yung mga forfeited firearms. But most of these firearms, ito yung mga tinatawag natin na assembled firearms. Marami nang nakakagawa nito ngayon sa galing ng mga technology, ina-assemble lang nila and then they tamper the serial number. Makakabuo na ng baril. Not bad, ha? May 4 na naitalang pangunahing source ng loose firearms dito sa bansa. Una, ang technical smuggling o illegal na pagpasok ng mga parts and accessories ng mga baril. Recycled guns o mga baril na nakukuha sa mga engkwentro ng mga otoridad at mga rebelde, kriminal at mga teroristang grupo. Pangatlo ay mga baril na expired ang lisensya at mga baril
na iligal na ginagawa dito sa bansa. Dahil dito, may nagsusulong para sa responsible gun ownership. Iba't ibang dahilan meron ng mga tao kung bakit gusto nila magkaroon ng baril. Siyempre, unang-una na yung seguridad. At yung iba naman, naghahanap lang talaga ng hobby. Kasama natin ngayon si Pen, isang advocate ng responsible gun ownership. Pen, ano ba yung mga do's and don'ts? Ano mga dapat tandaan sa paghawak ng baril? So the first one is consider every gun as if it is loaded. Hmm. Ibig sabihin lang, kapag makakakita tayo ng baril, ay mamaya ito, let us treat that as if loaded siya even if it's not. Because by doing that, nasa mindset natin na unloaded to. Hindi ka madisgrasya, hindi ka makadisgrasya. Yes. Pag tinatrato mo siyang, uy, may baril, may bala ito. Yes, correct. So never let the muzzle of a gun point at anything you are not. Yung mga turo-turo lang ganyan. Yes, correct. Oo. So, meaning lang naman, let us always point the gun at a safe direction. Kung saan, hindi natin siya matuturo sa bagay na ayaw natin matama. Yes, sir. Not bad, ha? Ganda. Okay naman, may grouping. Kaya lang, Ito. yan, ito yung sinasabi ko kanina. Na, once na nanggigil ka, Oo. malamang sa malamang, dito ka Dito ka pupunta. talaga pupunta. At ito pa yung isa. Kung mapapansin mo, yung tama mo, shooting right. Oo. So, Baka men. yes, sir. Ibig sabihin ang flinch ko pa ganun. Yes, sir. Pero bago pa makahawak ng baril, dapat daw tiyakin na sumunod sa lahat ng kailangang proseso at dokumento. Our latest data on loose firearms is 63,178. So this is nationwide. Lahat na ng regional offices, they accounted the loose firearms. Ito na yun. And then, ang ginagawa dito sa Oplan Katok, once na expired yung firearms mo, pupuntahan ka mismo ng police, kakatokin ka, papadalhan ka ng letter, and then once you receive it, it's considered na you are notified na expired yung baril mo. Kailangan mong pumunta sa nearest police station and the nearest regional civil security group para mag-renew. Malinaw sa datos na nagagamit ang mga hindi rehistradong baril sa paggawa ng krimen sa panahong hindi masugpo ang problemang ito. Importante ang aksyon ng mga otoridad at pakikipagtulungan ng mamamayan. Dahil sa huli, lahat tayo ay pwedeng maging biktima. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.